sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Toshiro Hitsugaya. Nasa late 20s na ngayon, isang half Filipino, half Japanese na nakabase na ngayon sa Okinawa, Japan. Pero dati noong nasa Pilipinas pa ako ay madalas akong makinig sa barangay love stories at sa inyong programa sa radyo. Pero kahit nasa Japan na ako ay nakikinig pa rin ako sa programa mo sa pamamagitan naman ng YouTube channel mo na Papa Dudut Stories. Sa katunayan ay nakasubscribe po ako sa inyo. Ganon din sa Papa Dudut Family at Kaistorya YouTube channel. Siya nga pala, since napapansin kong puro horror stories na ang ina-upload mo sa iyong vlogs, ay nagpa siya ako mag-send din ng aking kwentong katatakutan. Totoo itong nangyari sa akin at na-share ko na rin po ito dati sa ibang social media. Pero mas detalyado ang gagawin kong pagsulat dito. Maraming taon nang nakalipas nang mangyari ang experience ko na ito. Nag-aaral ako noon, Papa Dudut, natatandaan ko pa na halos 1 linggo pa lamang. Mula na mag-start muli ang klase ay nagkaroon kami ng 2 babae sa tropa. Yung isa ay si Jovelyn, girlfriend ng best friend kong si Kylo na mula sa ibang section. At yung isa naman ay si Michelle, ay galing sa ibang school. Okay naman silang kasamang dalawa, may pagkabaliw nga lang itong girlfriend ng tropa ko. Uwian na noon at nag-uusap kami sa mga pwedeng gawin dahil nga sa matagal kaming hindi nagkikita. Usap dito, usap doon hanggang sa inatake na naman ng kabaliwantong si Jovelyn at sinabing mag-ghost hunting daw kami doon sa malaking abandonadong bahay. Pagkasabi niya noon ay napatingin kami sa kanya. Sigurado ko, Jovelyn, nag-aanilang ang wika pa ni Yeri, isa kong kaklase na medyo may pagka-introvert. Parang delikado yung trip mo. Ang wika naman ni Michelle kay Jovelyn. Bakit? Natatakot ba kayo? Natatawang balik ni Jovelyn sa amin. Normal lang na matakot kami, babe. Wika ng boyfriend niya ang si Kylo. Maliban natin kung anong meron dun sa abandonadong bahay na yun. Dagdag pa niya. Naku babe, alam mo namang ayaw ko sa duwag. May pangaasar na wika pa ni Jovelyn. Hindi ako duwag, pero iniisip ko lang ang safety natin. Depensa ni Kylo sa kanyang girlfriend. Samantala ay sumali na ako sa usapan. Ang tanong, meron ba talagang nagmumulto doon? Hindi ba masasayang ang oras natin kapag nag-ghost hunting tayo doon? Wika ko. Ang sabi sa akin noon, meron daw talagang kababalaghang nangyayari doon sa abandonadong bahay na yon. At saka hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, sagot ni Jovelyn sa akin. Ang tanda ko, binibenta ang bahay na yon, di ba? Tanong pa ni Michelle. Oo nga, baka naman makasuhan tayo ng trespassing oras na pasukin natin yung property na yon nang walang paalam, dagdag ko. Ano ba kayo? Hindi tayo makakasuhan kahit napasukin natin ang bahay. Sira naman ang bakod at saka nakita nyo, sira din ang pinto at bintana doon. Basta guys, doon tayo mag-ghost hunting. Ano, pumayag na kayo?
pangungumbinsi pa sa amin ni Jovelyn. Sige, payag na ako. Adventure din ito if ever, ang wika ko naman. Agad ding pumayag ang mga katropa ko. Hindi nga nagtagal ay napagkasunduan namin na doon na lang kami magkita-kita sa bahay ng lola ko dahil malapit lang naman ito doon at saka para na din hindi na ako magpakapagod. Samantala ay dumating ang gabi ng aming ghost hunting. Nasa harapan na kami ng gate at pareho kaming nag-aalangan itong tropa ko dahil 4 lang kaming tumupad sa usapan. Ako, si Kylo, si Jovelyn at si Yeri. Si Michelle ay nag-alibay na may dysmenorrhea daw siya kaya hindi siya makakasama. Yung 2 kong tropang lalaki sina Bart at Jong ay nagdahilan na hindi raw sila pinayagang lumabas ng mga magulang nila. Papadudot kaharap lang namin yung sign na house for sale. Ewan ko ba kinikilabutan ako kapag binabasa ko yung sign na yon. Ano, game na ba talaga? Tanong ko sa kanila. Oo naman, bakit hindi? Sagot naman itong girlfriend ng tropa ko. Ikaw, tanong ko naman kay Yeri. Oo naman, mainhin naman niyang sagot. Nag-uusap pa kami noon nang bigla na lang pumasok yung sina Kylo at Jovelyn sa gate kaya naman napasugod agad kami. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko ulit kay Yeri. Sanay na ako, sagot naman niya. Tapos ay dumiretso na siya. Bumungad naman kagad sa amin pagpasok ang napakabahong amoy. Parang nabubulok na laman. Napaisip pa ako noon na baka may demonyo dito dahil ang sabi ganoon daw ang amoy ng mga pinamumugaran nila. Sinabi ko yon sa kanila pero tumawa lang yung magjowa habang si Yeri naman ay sinabing normal lang daw yon sa isang abandonadong bahay. Tinanong ko siya kung anong pareho. Yung bang mangangamoy ng ganon yung bahay o pamugara ng demonyo? Ang sagot naman niya ay pareho. Sabay ngiti na parang nananakot. Pero ewan, hindi naman nakakatakot yung ngiti niya, ang cute nga eh. Oo nga pala, merong 2 palapag yung bahay at madaming mga pintuan na pwede mong daanan palibot sa buong bahay o sa buong pinagtatayuan nito. Etong si Jovelyn ay nagsalita na naman na maghiwa-hiwalay daw kami. Doon daw sila sa bakuran habang kami naman daw ni Yeri ay dito muna sa first floor maglibot tapos ay magkita na lamang daw kami sa second floor. Siyempre hindi ako pumayag dahil isa yan sa mga lesson sa mga horror movies na huwag kayong maghihiwalay ng mga kasama mo dahil alam nyo na. Ang kaso'y mapilit talaga itong si Jovelyn at saka tinanong na din ako ni Yeri kung natatakot daw ba ako. Kaya pumayag na lamang ako. Lumabas na sila sa bakuran at nagsimula na din kaming maglibot nitong si Yeri sa first floor. Tahimik lang kaming dalawa dahil hindi naman kami ganon ka-close. At saka tahimik lang din talaga tong babaeng ito. Kaya kung ano na lamang ang pumasok sa isipan ko. Naisip ko na baka set up pala to tapos ay kung anong mangyayari sa aming dalawa. O kaya ay baka mahuli kami dito tapos makasuhan pa kami ng trespassing. Pumasok kami sa isang room, isang bookshelf lang ang nandito at wala itong laman. Habang palapit dito si Yeri bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw mula sa labas kaya agad kaming napatakbo papunta sa direksyon noon dahil parang boses yon ni Jovelyn. Palabas na sana ako sa pintuan nang bigla itong nagsara kaya naman napahinto ako. At nilingon si Yeri pero nalaman kong wala pa siya sa likuran ko. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid nang bigla na lamang akong nakarinig ng isa pang sigaw na mula naman sa itaas. Kaboses ito ni Yeri kaya agad ako nagmadali at sinundan kung saan ang gagaling ang tunog na yon. Hanggang sa makarating ako sa isang kwarto. Nakita ko siyang nakahiga sa sahig kaya agad akong lumapit sa kanya at sinubukan siyang gisingin. Paulit-ulit kong binabanggit ang pangalan niya hanggang sa binuksan nito ang mga mata niya. Bigla akong naniga sa pwesto ko dahil purong kulay itim lang ang mga mata nito. Sabay biglang umiti sa akin. Alam kong hindi siya ito dahil ibang-iba ang ngiti niya sa ngiti ng totoong si Yeri. Napatras ako sa pwesto ko habang siya naman ay pagapang na lumapit sa akin.
Lumayo ka sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Lalong lumaki ang mga ngiti nito sa akin. Bago ito nagsalita ng hindi ba ito ang gusto mo? Sa'yo na ako. Mainhin niyang sambit at unti-unting nawala yung takot na nararamdaman ko dahil nagiging normal na ulit ang itsura niya. Noong bumalik na ito sa normal ay nilapitan ko siya at niyakap sabay tanong kung ayos lang ba siya. Oo, ayos lang ako. Lalo na ngayong sa akin ka na. Napabitaw ako sa kanya sabay tanong ng ano. Tumingin siya sa akin at ngumiti at hinaplos niya ang mukha ko at bigla itong sumigaw. Nang sa akin ka na, sa akin ka na. Paulit-ulit niyang sinasabi habang tumatawa. Nakatitig lamang ako sa kanya hanggang sa hindi ko na namalayang nakasakal na pala siya sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya. Basta ang nasa isip ko lang ay makawala mula sa pagkakasakal niya at hanapin yung mga kasama ko. Lalo na si Yeri dahil ako yung huling kasama niya, so responsibilidad ko siya. Sinubukan kong magdasal ng Lord's Prayer at Hail Mary dahil yun lang naman ang alam kong pangontra sa demonyo. Pero hindi ko alam kung gagana ba yon dahil hindi naman ako sure kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko. Bagyang lumuwag ang hawak niya sa akin kaya nagkaroon ako ng malaking pag-asa at itinuloy ko ang aking pagdarasal. Ngunit bigla akong napahinto dahil biglang nablangko ang isipan ko. Kabisado ko naman ang mga dasal pero nang sandaling yon ay bigla na lamang akong natulala at walang maalala. Narinig kong tumawa yung sumasakal sa akin kaya napatingin ako sa kanya. At dito ko unang nakita ang totoong itsura niya. Napakapayat nito na may buhaghag na buhok. Bungi-bungi siya at napakaputi ng mukha at wala itong mga mata. Nilapit nito ang mukha niya sa akin at nagchant ng Latin. Unti-unti akong nakaramdam ng pagkahina at unti-unti na rin lumabo ang paningin ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, inisip ko yung sinasabi niyang kanya na ako. Ibig bang sabihin ay kukunin niya ang kaluluwa ko o ang katawan ko? Hindi ko alam kung ano pero bigla na lamang pumasok sa isipan ko si Yeri. Paano siya? Paano kung napahamak na din pala siya? Hinayaan ko na lamang na pumikit ang mga mata ko at nagdasal ako sa Panginoon. Pinagdasal ko na huwag niyang hayaang makuha nitong bruhang ito ang kaluluwa ko. At kung ang katawan ko man, ang gusto niya sana'y hindi ito pahintulutan ng Ama. At sana din ay makita ko pa sila. Sana'y makita ko pa siya. Hanggang sa tila lumiwanag ang paligid at nakarinig ako ng matinis na tunog sa tenga ko. Dahilan para matakpan ang tawa ng nilalang na sumasakal sa akin. Palakas ito ng palakas hanggang sa makarinig ako ng mga bulong. Noong una ay hindi ito malinaw hanggang sa maintindihan ko na ito at na-realize ko na isa itong Latin. Hindi ko din alam ang pumasok sa isipan ko pero ginaya ko na lang yung chant na yon hanggang sa unti-unti ko na lang na namamalayan na nawawala na yung sakal sa akin ng nilalang. Nang tuluyan ang nawalang pakiramdam ko na may sumasakal sa akin ay unti-unti kong minulat ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang sikat ng araw na direktang nakatutok sa mukha ko kaya naman napabaling ako at nakita ko si Lola na nasa tabi ko. Kasama niya din si Yeri, Jovelyn at Kylo na mukhang sobrang nag-aalala sa akin. Kaya tinanong ko sila kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Lola ay nagwo-worry daw siya sa akin dahil hindi pa ako umuwi. Kaya naman hinahanap niya ako at sa hindi malamang dahilan ay naramdaman niya daw muli yung gabay niya at pinapunta siya dito sa abandonadong bahay. Hanggang sa pumasok nga siya dito at nakita sila Yeri na pilit akong ginigising dito sa loob ng kwarto. Mabuti na lang daw at nandun pa din ang gabay niya at hindi pa din daw niya nakakalimutan ang mga aral niya noon. Oo nga pala guys, si Lola ay may lahing mangkukulam. Hindi ko alam kung may nakulam na ba siya o kung naging isa talaga siyang mangkukulam. Basta ang alam ko lang ay may alam siya sa mga aral ng kaliwa. Pero ang sabi niya sa akin ay hindi daw aral sa kaliwa ang ginagamit niya noon para gisingin ako. Tinanong ko din sina Jovelyn at Yeri kung sila ba yung sumisigaw pero ang sabi nila ay hindi. Nang marinig daw nila Jovelyn yung unang sigaw ay napatakbo daw sila kaagad papunta sa amin dahil parang nanggagaling daw yon sa isa sa mga malalaking puno.
Si Yer naman daw ay talagang hindi agad sumunod sa akin at sinabihan pa daw ako na huwag akong lumabas dahil alam daw niyang hindi si Jovelyn yon. Noong pangalawang sigaw naman daw ay nakita ako ni Yeri na tumakbo papunta sa itaas. Sinubukan niya daw ulit akong pigilan ng kaso'y hindi ko siya narinig. Nung pasunod na daw siya ay bigla din naman pasok nila Jovelyn kaya nagsabay-sabay na silang nagtungo papunta sa akin. Doon na nga daw nila ako nakitang nakaupo. Oo, Papa Dudut. Nakaupo daw ako habang nakayukong umiiyak. Pinilit daw nila akong gisingin pero tumatawa lang daw ako habang patuloy na umiiyak. Isipin nyo guys gaano ako kapangit noon. Pangit ko na ngang tumawa, pangit ding umiyak tapos sabay pa. Hindi din daw nila namalaya na ilang oras na pala nila akong ginigising kung hindi pa daw dumating si Lola para tignan kami. Nung una pa nga daw ay akala nila yung multo si Lola at muntik pa daw nilang mabato ng kung ano. Pero may binigkas daw si Lola kaya bigla silang nanigas sa pwesto nila. Tigal po ang tawag sa ganon, madalas ay mga manggagamot ang gumagamit. Nakauwi naman kaming lahat na ligtas. Pumasok pa din kami noon kahit late at puyat kaya ayon, tamang tulog ako sa klase. Nanaginip pa nga ako noon na kasama ko daw yung babae sa panaginip ko at mukhang masaya kaming dalawa at kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi ko pa ay sayang at wala siya at hindi niya ako nagising pero ang sabi niya lang ay nandun daw siya. Nagtaka ako noon at tinignan siya at sinubukan ko muling tanungin ang pangalan niya pero bigla siyang nagsalita ng gising na hoy. Tapos ay nakaramdam na lamang ako ng hawak mula sa kaliwang kamay ko at tuluyan na nga akong nagising. Napakamot ulo pa ako noon dahil bad trip yung nanggising sa akin. Sisitahin ko pa nga sana siya nang maisip kong may nakahawak pa din sa kaliwang braso ko. Napatingin ako at napabalik ako sa ulirat nang makita ko si Yeri na nakatingin sa teacher namin. Napatitig lamang ako sa kanya noon dahil noong iniisip kong muli yung babae sa panaginip ko ay hindi na ito malabo at mukha na niya ang nakikita ko dito. Halos ayaw ko na sanang alisin ang tingin ko sa kanya. Ang kaso'y lalo niyang hinigpitan yung kapit niya sa akin. Kaya naman napabalik ulit ako sa ulirat. Noong nag-uwian ay tinanong ko si Yeri kung may napanaginipan ba siyang kagaya ng sa akin noon. Pero wala naman daw. Pinipilit ko siyang alalahanin pero tiningnan niya lamang ako na para akong baliw. Medyo na broken pa ako noon dahil akala ko ay soulmate na kami kaso'y hanggang classmate lang pala. Oo nga pala Papa Dudut, yung haunted house na yon ay hanggang ngayon ay for sale pa din. Kakilala ko yung kaedad kong tumira noon doon at halos sila lang ang nakatagal ng 2 taon sa bahay na yon pero binenta din nila. Hindi ko na naitanong kung ano nga ba talaga ang meron doon sa bahay pero tingin ko ay pinamugaran na lang talaga siya ng mga bad spirits dahil nga sa tagal nitong naabandona. Tinanong ko din noon si Lola kung tingin niya ay ano kaya yung mga nilalang doon. Pero ngumiti lamang siya sa akin sabay sabing madami. Tinanong ko din si Lola kung effective ba yung exorcism sa mga yon. At ang sabi naman niya ay oo. Tapos tinuruan niya ako ng mga totoong chant ng exorcism na alam niya. Pero mga ka-online ay wag po kayong matatakot dahil exorcism prayer lang po yon. Pag-alis sa mga evil spirits or demons. Nalaman ko din na yung narinig ko palang Latin words noon ay si Lola. And sabi niya din sa akin na lahat daw tayo ay may kanya-kanyang gabay. Isa pa pala sa madami na kwento sa akin ni Lola noon ay tungkol naman kay Lolo. Si Lolo ay isa naman pong antingero o yung mga nangongolekta ng anting-anting. May nabasa din ako na nabuksan ko daw ang third eye ko noong hindi sinasadya. Pero ang totoo po niyan ay nakakakita po talaga ako pero bihira lang. Gusto ko din sanang matuto kung paano labanan yung mga nilalang na yon pero ang sabi lang sa akin ni Lola ay siguraduhin ko daw kung handa ako. Hindi daw kasi ito basta biro lang. Samantala nang namatay si Lola noong 2020 dahil sa COVID ay namuhay na akong mag-isa na malungkot. Buti na lamang after 2 years ay nagkaroon ulit ako ng communication sa aking ina na nakatira sa Japan. At may sarili na itong pamilya. Agad kong inayos sa mga papeles ko at nang okay na ay lumipad na ako papunta ng Japan para doon na manirahan. Sa ngayon ay nagwo-work ako dito sa Okinawa bilang isang office worker. Single pa rin po ako at wala pa akong balak na mag-asawa.
At alam nyo ba Papa Dudut, noong January 2024 ay nagulat ako nang magkita kami ni Jerry dito sa Okinawa. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya doon. Ang sabi niya sa akin ay nag-work na siya doon at posibleng doon na siya tumira. Kaya simula noon ay naging regular na ang communication naming dalawa. Papa Dudut, ito ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sana'y nabasa mo ito at mapiling i-upload. Pagpasensyahan nyo na kung medyo mahaba po ito. Muli maraming salamat and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Toshiro Hitsugaya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.